sama-sama tayong magiging tarakili. Naihain na po sa Sandigan Bayan ang mga unang kaso kaugnay sa mga flood control project. Malversation through falsification at graft ang kinakaharap ni na dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Ayon sa Ombudsman, walang piyansang inirekomenda para sa isa sa mga kasong kinakaharap ni Nako. Saksi si Salima Refran. Bungkus-bungkus sa mga dokumento ang bitbit ng mga kawani ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong araw. Para ito sa unang mga kasong inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control projects. The Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Kasong malversation through falsification at 2 counts ng graft ang kinakaharap ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico dahil sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kinontrata ito sa SunWest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Umalis si Ko sa bansa noong Hulyo para magpagamot, pero hindi na bumalik at kalaunay nagbitiw bilang kongresista. Noong preliminary investigation, pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumite ng kontrasalaysay. Nauna nang sinabi ng Ombudsman na kailangan makapaglabas muna ng arrest warrant laban kay Ko bago hilinging makansela ang kanyang pasaporte. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hahawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong hahawak sa mga kaso magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na walang koneksyon sa SunWest ang dating kongresista. Nag-divest na raw si Ko mula sa kumpanya bago pa umano siya maging kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang sinabi sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 budget. 2 undersecretary na gumamit umano ng pangalan ng Pangulo ang pinangalanan ni Lacson. Saksi si Maki Pulido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Tem at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos napunta raw sa Pangulo nang maaprubahan ng budget. Ayon kay Ko, i-deliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lacson ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin,
he name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traiguib Olaybar, other personalities. Sinoy Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Traiguib Olaybar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napunta ang 100 bilyon. Sa DPWH raw napunta ang 81 billion dito, habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Mula sa 81 billion, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na idineliver ni Bernardo kay Olaybar at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olaybar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na marerelease ang pondo na isiningit sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Traiguib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bonoan, habang 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President. Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon din kay DepEd Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ng resignation si Olaybar. There were resignations. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Tumanggi munang magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olaybar. Dati na namang sinabi ni Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bonoan para raw samahan ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Hindi asal ng tunay na kapatid. Yan po ang buwelta ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa akusasyon ng tiyahing si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sagot ng Senadora, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman daw dapat ang first family. Git naman ng Malacanang,
hindi magpapadala ang Pangulo sa mga pag-uudyok ng anilay destabilizers. Saksi si Jonathan Andal. Hindi pinalampas ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga tirada ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos. Sa kilos protesta kagabi ng Iglesia ni Cristo, tahasang inakusahan ng senadora ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Idinawit din ni Senator Amy si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Git ni Sandro, walang basihan at wala raw katotohanan ang mga sinabi ng kanyang tiyahin. Maski raw ang mga pinsan niyang anak ni Amy na sina Borgie, Ilocos Norte Vice Governor Matthew at Attorney Michael Manotoc kayang patunayan na hindi totoo ang mga paratang. Masakit daw para sa kanya na nagpakababa ang tiyahin at umabot pa raw sa puntong gumamit siya ng mga kasinungalingan para i-destabilize ang gobyerno. Masakit din daw na trinaydor niya ang pamilya para lang sa ambisyon nito sa politika. Dagdag pa ng kongresista, ang mga akusasyon ni Senadora Amy hindi asal ng isang tunay na kapatid. Buwelta ni Senator Amy, gustong paingayin ni Congressman Sandro ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Bongbong. Hamon ngayon ng senadora, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman sina Sandro. Sagot naman kahapon ng Malacanang kay Senadora Marcos. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to. Pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapagtanong kanina sa Pangulo nang mamigay siya ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Tiwi, Albay. At pangunahan doon ang situation briefing kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Dumalo rin ang Pangulo sa 150th anniversary gala ng isang financial services company sa Taguig. Pero ayon sa palasyo, walang balak ang Pangulo o ang First Family na buweltahan ng senadora sa kanyang mga pahayag. Wala rin daw balak ang Pangulo na magpa-hair follicle test o anumang drug test. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Iginit din ng Malacanang na hindi opsyon sa Pangulo ang pagbibitiw. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo, ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Nanlaban kaya raw napatay sa buy-bust operation ang 3 suspect sa Cubao, Quezon City. Ayon sa pulisya, matagal na raw nilang minamanmanan ang mga nasawi na sangkot din daw sa iba't ibang krimen. Na-recover sa lugar ang 3 baril at 10 pakete umano ng iligal na droga, pero lumalabas na peke ang mga ito. Pinaniniwala ang ginagamit umano ito ng grupo para dayain at huldapin ang kanilang mga target. Isa pang miyembro ng grupo ang nakatakas at sugatan naman sa operasyon ang isang police asset. Hinihintay ng Quezon City Police ang resulta ng otopsiya sa labi ng isang babaeng freelance model na dead on arrival matapos isugod sa ospital ng kanyang dating nobyo. Saksi si Oscar Oida. Linggo ng gabi nang ideklarang dead on arrival sa ospital sa Quezon City ang 23 anyos na babaeng freelance model na si Gina Lima. Ang dating kasintahan daw ng babae ang nagsugod sa kanya sa ospital. Noong November 15, so nag-inom tong dalawa, yung biktima at yung ex-boyfriend niya. Pagkagising ng ex-boyfriend na mga alas 8 ng gabi noong November 16,
pilit niyang gisingin yung biktima pero unresponsive na. So tinawag ni ex-boyfriend yung tatay niya at sinugod agad nila sa Quezon City General Hospital. Cardiorespiratory distress ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ng biktima batay sa inisyal na report. Sa ilang post sa social media, kumalat ang anggulong binugbog umano ng ex-boyfriend ang biktima kaya namatay. Pero ayon sa pulisya, Initial findings, walang commotion na nangyari doon. Organize yung kwarto. May mga konting pasa sa legs pero mga tuldok-tuldok lang. Tapos tiningnan na initial cursory examination sa mga investigator natin. Dito pinatingnan agad dito yung leeg at saka yung sa muka. Kung may signs ng strangulation at saka yung pinigilan yung paghinga. So initially sir, wala naman nakitang ganun na pasa. may mga sugat daw sa muka ang ex-boyfriend dahil sinugod umano siya ng mga kaibigan ng biktima. Nung nalaman ng mga kaibigan ng biktima, sumugod agad sila sa ospital. So doon sila nagpang-abot ng ex-boyfriend. Yun ang allegation ng ex-boyfriend. May hawak na raw na video ang mga pulis kaugnay sa nasabing komosyon. Hindi rin daw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na maaring may kinalaman ito sa droga. May tableta at saka suspected kush. So pending po sa result ng laboratory exam. Kanina, halos magkasunod na dumating sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Quezon City Police Department ang mga kapatid ng namatay na freelance model at ang ama ng dating nobyo nito. Kapwa sila tumangging magbigay ng anumang pahayag sa media. Base sa salaysay ng mga kapatid ng biktima sa mga pulis. Tinanong natin kung mayroon bang pagbabanta o nagsusumbong ba yung biktima na sinasaktan. So far, wala pa namang binabanggit yung dalawang kapatid. Hindi na rin nagpaunlak ng panayam ang ama ng ex-boyfriend ng biktima. Pero kumpiyansa umano itong mapapatunayang walang sala ang kanyang anak. Sa ngayon, hinihintay ng SIDO ang resulta ng autopsy. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Naniniwala ang isang ekonomista na isa sa mga maituturing na dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar ang isyu ng malawakang katiwalian sa bansa. Ang ilang grupo naman sa pagnenegosyo kumpiyansa pa rin sa pangmatagalang potensyal ng ating ekonomiya kahit na may mga kinakaharap ng kontrobersya ang bansa. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng patuloy na investigasyon sa flood control projects na umabot na sa batuhan ng akusasyon ng iba't ibang panig, kumpiyansa pa rin daw ang ilang business group sa long-term potential ng ekonomiya ng bansa. Patuloy raw silang mag-i-invest, lilikha ng trabaho at magpapalawak ng negosyo. Pero giit nila, hindi lang economic fundamentals ang nakaka-impluwensya sa mga investor, kundi pati ang governance o palakad ng gobyerno. Kaya panawagan nila, tiyakin ang pagiging matibay ng mga polisiya, pairalin ng batas at sugpuin ang katiwalian ng mabilis at tiyak. As of late, the report on the third quarter GDP, you can see quite a drastic drop. From the projected 5.2, 5.3%, it went down to 4%. Okay? Now, you can say that's already a very substantial drop. The impact on the economy because of uncertainties, it's there. We cannot just disregard it. Ayon naman sa ekonomistang si Emmanuel Leco, isang araw sa maituturing na dahilan ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ang malawakang katiwalian sa gobyerno. Noong November 12, bumagsak sa panibagong record low na 59 pesos and 17 centavos ang palitan kada dolyar. Ang peso exchange rate, malilink ba natin sa corruption? Maililink ba natin sa ano? Yes, dahil kasama dyan yung kumpiyansa. Kung ang dolyar mo ay nasa Pilipinas, baka gusto mong i-atras ito at dalhin sa ibang bansa na mas malaki ang kikitain ng dolyar ng nahawak mo. Mahalaga raw na maimbestigahan ang lahat ng anggulo ng katiwalian sa flood control projects. Kabilang dito ang mga aligasyon ni dating Congressman Zaldico laban sa Pangulo at ilang opisyal ng gobyerno.
Nauna nang tinawag ng Malacanang na walang ebidensya at anilay naging comedy series na. Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Kitang-kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang trabaho sa gobyerno? Tingin din ng ilang negosyante, makatutulong ang ilang pagbabago sa gabinete, kabilang ang paghirang kay Frederick Go bilang Finance Secretary. He will bring some stability, and because he's from the private sector, and in his role as the special advisor for foreign investment, he has built a certain credibility. We're confident in Secretary Frederick Go being the new Secretary of Finance. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ibinasura ng Korte Suprema ang mosyong naglalayong pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang umano'y kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Inihain ito ni De la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent na magkomento sa very urgent manifestation. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para magkomento. Sinubukan po namin hingin ang reaksyon dito ni De la Rosa pero hindi pa siya sumasagot sa amin. Ayon naman sa abogado niya si Attorney Israelito Torion, maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Parehong tumaas ang net worth ng 2 pinakamataas na opisyal ng bansa. Batay po yan sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang GMA Integrated News Research ang unang nakakuha ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos mula sa Office of the Ombudsman. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng 21 piraso ng real estate properties, kabilang ang mga lote at bahay na nagkakahalaga ng mahigit 142 million pesos. Nagdeklara naman sila ng personal properties, kabilang ang cash, investments, alahas, sasakyan, at mga paintings na nasa 247 million pesos. Kabilang dyan ang isang Mercedes-Benz Maybach na nasa 10.5 million pesos ang halaga. Ang koleksyon ng paintings ng mag-asawang Marcos aabot sa 126 na piraso, kabilang ang ilang likha ng mga itinuturing na Filipino masters. Kabilang na riyan ang isang obra ni Fernando Amorsolo, 17 obra ni Ben Cabrera, ilang likha ni Arturo Luz at iba pa. Meron pang ang isang likha ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinakamahalang painting ni Jose Hoya na nasa 19 million pesos ang halaga. Walang utang na idineklara ang mag-asawang Marcos, kaya ang kanilang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN ng Pangulo, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base ito sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. Makikita rito na mas mataas ang mga nakasaad na halaga ng mga lupain at personal properties ng Pangulo at First Lady, pati na ang halaga ng mga paintings na kanilang idineklara. Nakasaad sa deklarasyon ng Pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission, habang ang isa na mas malaki ay nakabase naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers na dati na raw ginamit ng Pangulo. Kung titingnan, tumaas ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging Pangulo na nasa mahigit 329 million pesos base sa SALN na nakabase sa alituntunin ng CSC at nasa mahigit 908 million pesos kung pagbabasehan ng appraisal report ng private appraisal firm. Nakuha rin ng GMA Integrated News Research ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the Ombudsman. Joint statement nila ito ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng real estate properties na nagkakahalaga ng halos 67 million pesos. Kabilang dito ang mga lote, bahay, condominium unit,
karamihan sa Davao City. Meron din silang dineklarang personal properties na nasa mahigit 31.6 million ang halaga. Ang kabuang assets na idineklara ng mag-asawa nasa halos 98.5 million pesos. May idineklara rin silang utang na halos 10 milyong piso. Kaya ang kanilang declared net worth nasa mahigit 88.5 million pesos. Kung ikukumpara sa kanyang salin mula nang maging Vice President noong 2022, tumaas ang net worth ng Vice Presidente. Nasa mahigit 71 million pesos ito noong June 30, 2022. Umakyat sa mahigit 77.5 million pesos noong December 2023. At nitong 2024, umabot na sa mahigit 88.5 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Three-in-one ang mapapanood na nakakakilabot na kwento sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. At ang mga nakagigimbal na storya, hango sa totoong pangyayari. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Ang inaabangan tuwing undas na horror stories ng GMA Public Affairs program na Kapuso Mo, Jessica Soho. Mapapanood na sa big screen. Extended nga ang Halloween ngayong Nobyembre dahil malapit nang mapanood sa mga sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. 3 kwento ng katatakutan at kababalaghan ang tampok sa pelikula na base sa tunay na mga istorya. Presented by no other than Kapuso multi-awarded journalist and host Jessica Soho na hindi raw akalaing maisa sa pelikula ang kanilang mga kwentong KMJS. Totoo pala yun, Aubrey. When you ask for something, it just might happen. Ito na yon. Sabi namin, what if magkaroon tayo ng movie? Tama pala yung sinasabi ng mga Gen Z. Pag minanifest mo, mangyayari. Ang unang kwento na Pochong ay pagbibidahan ni Miguel Tan Felix kasama sina Christopher Martin at John Lucas, directed by Yam Laranas. Pochong ay folklore galing sa Indonesia na yung multo nila ay nakabalot sa puting cloth. Tapos, kung magmulto siya, di ba ang mga multo sa atin naglalakad, nakalutang, eto, tumatalon-talon. So, nung dinescribe sa akin kung ano talaga yung Pochong, natakot ako. Tapos naganap ako ng mga video sa TikTok, nakakatakot siya. Bibida naman sa berbalang na isang mythical creature from a Filipino folklore mula sa Tawi-Tawi, sina Sanya Lopez at Elijah Canlas kasama si Rocco Nasino under the direction of Dodo Dayaw. Ang berbalang pala ay kinakain nila puro mga patay. Medyo nakaka-relate lately, social relevance, diba? It's about mga, for example, corruption, abuse of power. So, marami, dito sa pelikula papakita yon at syempre kung paano nilabanan din yan. Hindi tukoy niya na abuse of power is pagdating sa character ko kasi ako yung pulis na naghahanap ng sagot kung bakit nawawala ang mga bangkay na ito eh. So, yung lengths na pinupuntahan ng character ko eh hanggang saan. Sa kwento ng Sanib, gaganap naman si Jillian Ward bilang si Angel na mapoposes ng isang demonyo. Kasama naman ni Jillian sa kwento si Therese Malvar na idinirect naman ni King Mark Baco. Sa media conference ng Horror Trilogy, present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. What makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo, Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo, Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim ay isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo, Jessica Soho's Gabi ng Lagim. At ito ang Gabi ng Lagim. Showing na ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie sa November 26, only in cinemas. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel ang inyong saksi.
Sa dashcam video na ito, nakuha sa Tagkawayan, Quezon, nakuna ng pagbangga ng isang delivery truck sa isa pang delivery truck. Nahagip din ang isang motorsiklo at sa lakas ng impact, dumiretso sa bangin ang nabanggang truck. Sugatan ng driver at pahinante nito. Patay ang babaeng angkas ng motorsiklo habang kritikal ang lagay ng rider sa ospital. Base sa paunang investigasyon, nawalan umano ng preno ang nakabanggang truck. Sugatan din ang driver nito na wala pang pahayag. Mga kapuso, walang bagong bagyo pero patuloy na nakaapekto sa bansa ang iba pang mga weather system. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, hanging amihan, easterlies at shear line ang umiiraw ngayon sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga ay may tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon Province, Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol Region. Halos ganito rin sa hapon. Posible ang malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. May tsansa ring ulanin ng Aklan, Capiz, Negros Island Region, Cebu, Bohol at mga probinsya ng Leyte at Samar. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Mindanao at sa hapon may matitinding pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. At dito po sa Metro Manila, hindi pa rin naalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Inamin ni Eman Bakwas sa Pacquiao na showbiz crush niya, si Jillian Ward. Crush mong artistang Pinay. Jillian Ward. Gaano mo kagustong ligawan si Jillian Ward? 5. Hi po. Sana magkita po tayo sunod. Ang sabi pa na anak ng pambansang kamao, bukas siyang pasukin ang mundo ng showbiz. Pangarap niya raw ito at nararamdaman niyang marami raw siyang may inspire. Kanina, nakapulo ng batang boksingero si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez at mga opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Mga kapuso, 37 araw na lang. Pasko na. At malahal din ang tema ng palamuting Pampasko sa munisipyo sa Teresa Rizal. Ang binuo nilang Christmas tree, puno ng sari-saring kulay at iba't ibang mga hugis bulaklak at paru-paro. May 2 linya rin na malalaking bulaklak at mga kabute. Ang Christmas tree at Belen naman ng Sagay City Police sa Negros Occidental gawa sa 250 tambucho na nakumpiska nila sa iba't ibang operasyon. Life-size na Belen naman ay ibinida sa San Jose City sa Nueva Ecija. Napuno rin ng maliliit na parol at pailaw ang kanilang district office. Pamilya ang maaaring mamasyal dito, lalo't may kasama ring food bazaar at night market. Mga kapusot, gaya na nabanggit po namin, 37 araw na lang, Pasko na at salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Puno ng puso ang Pasko. Puno ng pagmamahal mula sa iyo. Ng puso ang Pasko. Forever naman. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.